Another update sa aking dream house. Grabe, ang dami nang naging pagbabago. Parang nung nakaraan lang, wala pang ceiling, pintura at tiles. Pero ngayon, meron na. Lalo tuloy ako na-excite na kwentuhan kayo, kaya panoorin nyo to ha. Yang nakikita nyo, parte pa rin yan ng lupa ng dream house ko, kaya pinabakuran ko na. Marami-rami rin kasi ako ini-imagine na ipapalagay dito sa extra space ng lote kapag may extra budget pa. Mukha lang mataas yung pader kasi hindi pa natatambakan yung lupa ko, pero isusunod na rin naman nila yon kapag nabakuran na lahat. Ang dami ko talagang gustong ilagay dito kasi ang laki pa ng space. Kagaya na lang ng half court, parking, outdoor kitchen, gazebo, laundry area at common CR. Palagay ko kasya naman lahat ng naiisip ko dahil 150 square meters ang floor area ng mismong bahay at may natitira pa akong almost 200 plus square meters. Yun nga lang, hindi ko alam kung kakasya rin yung budget ko pero ang pinaka-priority ko ngayon ay itong mismong bahay. Nagulat nga ako pagpasok ko, kinakabit na pala yung ceiling dito sa living area at nakuha talaga ni contractor yung design at color na gusto ko. Bukod sa ceiling, unti-unti na rin silang nakakapag-tiles. Puro na lang color gray, no? Ang gusto ko kasing team dito sa bahay ay combination of color white, gray, and black. Siguro iniisip nyo ang bilis ng mga pangyayari, no? Actually, hindi dapat talaga ito yung kadugtong nung nakaraang vlog. Na-restore kasi yung phone ko, kaya yung dalawang vlog na dapat i-upload ko bago to, hindi ko na na-upload. Bali kung tutuusin, ito na yung update after 2 months nung last post ko. Yes, tama kayo nang narinig kasi itong video na to ay kinuhanan pa last December 14, 2025. Okay, balik na tayo sa bahay. Yung space na nakikita nyo, dyan ilalagay ang aking lababo at bar counter. Alam nyo, sa totoo lang, na-stress ako sa napili kong tiles dito sa CR kasi parang napapangitan ako pero I think okay lang naman. No? Lalo na't ito yung CR na malapit sa guest bedroom kaya naisip ko na dapat dark para hindi dumihin. Hindi naman siguro ako nagkamali ng desisyon, no? Lalo't pasok pa rin naman sa team ng bahay itong color ng tiles. Di na rin ako makapag-antay na malagyan ng salamin itong dream house ko kasi yun talaga yung isa sa magbibigay ng itsura dito sa bahay. Kung mapapansin nyo, puro salamin talaga kasi kahit marami akong pinalagay na ilaw dito, gusto ko pa rin napapasok ang natural lights. Napasukatan ko naman na to nung last visit ko at napaliwanag ko na rin kung ano yung mga design na gusto ko. Feeling ko nga nalilito na tong si sir sa dami ng pinto at bintana na sinukatan. Ang kagandahan dyan, mayroon ng visualization itong bahay ko kaya hindi na ako nahihirapan kung anong klase at style ng bintana ang ipapalagay ko. Sa pinagawa ko, mayroong one way, mayroong hindi, mayroon ding fixed glass lang at mayroon namang nabubuksan. Syempre, mayroon ulit tayong pamerienda para sa mga tauhan na gumagawa dito sa dream house. Hindi naman palaging ganito pero kapag kaya ko at may oras ako na bumili ng pagkain para sa kanila, ginagawa ko. Syempre, mas nakakagana magtrabaho kapag busog, di ba? Sakto rin naman habang nagmimerienda ang ating mga workers, itutuloy ko na ang house update para hindi ko na sila maabala mamaya. Nakapag-tiles na rin pala sila dito sa hallway at kung mapapansin nyo, mas komportable na ako maglakad ngayon kasi nalagay na nila yung harang. Nung nakaraan kasi, kung maaalala nyo, gilid na gilid pa ako noon. Nakakatakot kasi baka mamaya mahulog ako. Pag-akyat ko kanina, hindi ko agad napansin na unti-unti na rin pala silang nagpipintura. Yung color white na nakikita nyo, kung hindi ako nagkakamali alam ko primer pa lang yan pero hindi pa yan yung pinakapintura ng dream house. Tool white nga pala yung napili kong color para sa interior. Ayoko kasi yung literal na puting-puti at hindi ko rin alam kung bakit. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na ang dami na naging changes dito sa dream house. Ang ginagawa ko kasi kapag may budget, binibili ko na kung ano yung magkakasya. Hanggang sa hindi ko na namalayan na kumpleto na pala lahat ng tiles na kailangan para sa ground floor, second floor, mga CR, kwarto at pantry. Sobrang thank you talaga kay Lord kasi nagiging posible yung mga bagay na akala ko noon imposible. Alam nyo ba kung ano yung best part dito sa dream house? Itong view, tingnan nyo naman kung gaano ka-relaxing yan. Ako pa naman yung tipo ng tao na gusto ko payapa at tahimik ang paligid para mas nakakapag-isip-isip ako kaya sobrang na-appreciate ko talaga to. Aba, kahit pala sa terrace nakapag-tiles na rin sila. Simple lang yung pinili ko pero mukhang mahirap linisin to. Ito nga pala yung magiging CR ko sa loob ng aking master's bedroom. Nakapag-tiles na rin sila sa wall pero sa floor wala pa. Ang laki pala ng CR na to, samantalang wala naman akong balak magpalagay ng bathtub. Ewan ko rin ba kung bakit hindi ko feel yung bathtub. Feeling ko kasi para akong nasa loob ng malaking bowl at anytime mayroong hihigop sa akin. Grabe yung pag-iisip, no? Ito na yata yung solusyon sa katamaran ko sa pagligo dahil mukhang sisipagin ako maligo sa lawak nito. Kahit masakit sa bulsa, nagpalagay na rin ako ng mga CCTV cameras para sa seguridad. Hindi ko lang maipakita sa inyo lahat pero total of 16 cameras yan, labas at loob na. Hindi pa man din tapos itong dream house pero thank you Lord dahil hindi mo ako pinapabayaan sa bawat hakbang at unti-unti nakikita ko na yung bagay na dati pinapangarap ko lang.